Ito na ko. Punta na naman sa mga kapatid. EMR. Morning Revival. Naglalaba si Lilia. Oh, hindi niya hiraming wasing. Para madali. Palagi ito ang daan ko. Sa bukid. 2,000 years later. Patuloy ng mga apostol, ang mga ministeryo ng mga denomination at mga pagkakababahagi. Hindi natin pwedeng gawin. Kung tatanggapin natin sila, ang pagbabawal ay magpipinsa. Ang wastong ministeryo, ang ministeryo ayon sa biga, bagong tipang ekonomiya ng Diyos, ay para sa pagtatayo ng katawan ng Diyos. Subalit ang ibang mga ministeryo ay para sa pagtatayo ng mga denomination. Dahil ganito ang sitwasyon, hindi natin maaaring tanggapin ng mga ministeryo na nagtatayo ng mga denomination. Amen. Ito ang message Panito. natin ngayon. Yung ministeryo sa English, ministry. Pagka yung mga gumagawa naman, naglilingkod, mga ministers. Kaya sa iglesia, ginamit nila ministro. Yung pinaka-leader nila, ministro. Kaya nakuha yun sa minister. Pero, sabi rito, yung message natin, yung ministry, yung ministry o ministeryo ni Pablo, personal niya. Kaya nga lang, katulad ng katawan natin, yung pagka nagkwan tayo, ito yung, parang ito yung ministry ng katawan natin. Pero yung bawat sangkap ng katawan natin, may kanya-kanyang ministry. Amen. Yun nga, yung sa mata para tumingin, yung bibig para magsalita, yung paa para masuportahan yung katawan. Gumagawa silang lahat, pati yung ilong natin, pati yung sa loob ng tiyan natin, yung mga nagkuhan yan, gumagawa sila ng sarili-sarili nilang ministeryo. Pero ang function nila para mapanatiling buhay yung katawan, o para lumusog yung katawan. Yun ang ibig sabihin. Kaya sa church naman, may mga iba-ibang ministry. Mayroong children's ministry, may young people ministry. Mga kapatid, kailangan talaga natin dahil tayo sinasabagan, patuloy lang tayong lumapit sa Panginoon para ang ating ang biyaya ng Panginoon ay makamtan natin. Dahil ang Panginoon siya ay maawain sa atin. Amen. Dahil kilala niya tayo. Maliit pa lang tayo, pasimula pa lang, kaya tayo pinili at tinawag ng Panginoon. Amen. Dahil nga doon sa talagang tayo ay nararapat na maging ganda niya. Kaya salamat po sa Panginoon na malalaman mo talaga kung bakit may ano ang layunin ng Panginoon sa atin. Tayo ay maglilingkod sa Kanya. Gumawa tayo ng mag-evangelize tayo. Yung ebanghelyo na ginaganap ni Apostol Pablo, dapat natin gayahin siya. Amen. Kasi tayo rin ay mga apostles. Tayo maglilingkod. Kaya ipakita rin natin sa Panginoon na dahil tayo kilala ng Panginoon, kailangan natin talagang maglingkod sa Kanya ng buong puso. Amen. Ipakita natin sa Panginoon na kahit di natin ipakita, alam ng Diyos na tayo ay tinawag niya. Amen. Dahil tayo may pusong dalisay din. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ito yung na-enjoy ko ngayon dahil po tayo ay napili ng Pagpanginoon. Amen. Kagaya ngayon, naglilingkod tayo sa itong ginagawa natin ito, paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Para sa pagtatayo ng Iglesia. Dahil lahat ay tayo ay makapagsalita tayo,
para maihayag natin ang banal na salita ng Panginoon. Amen. Yun ang katutunan natin yung magsalita. Kaya ako, nagbubook ako sa ating ministry. Isa akong magluluto. Kaya yun ang binigay sa akin ng Panginoon na kaawaan. Yun ang yung gawain ko. Yun yung binigay sa akin ng Panginoon na dyan ka mapupwesto, magluluto ka. Pero ngayon, binigyan na naman niya ako ng mag-aalaga ako ng baby. Yung yan, nakita mo pa yung apo niyo sa tuhod. Saka malakas pa kayo, di ba? Saka, Yung iba, wala na. at saka buhay lahat ng mga apo mo, di ba? Yan ang biyaya. Higit sa lahat, magaganda lahat sila. Mga gwapo. Amen. Kaya yun sa message natin ngayon. Meriendan mo kan. Meron Mga tayo, tisaya, mga yan. Amen. Tisaya. Meron tayong dalawang ministeryo pala. Isang dito sa message natin. Na isang pasama-samang ministeryo, di ba? Saka personal na ministeryo pala. di ba? Pero lahat ng ito ay meron lamang tayong iisang ministeryo, di ba? Meron tayong mga iba't ibang mga kaloob, di ba? Sino yun? Alex, sinabi ko sino. Kala ko, pinapay ka na dyan, Alex. Amen. Yun. Kaya sa Efeso 4:11 makikita natin doon yung binanggit doon may mga iba't ibang mga kaloob, di ba? Amen. Pero bagamat meron silang mga special na mga kaloob, meron lamang silang iisang ministeryo. Amen. Yung ministeryo ng mga apostol noon ay yung prinsipyo ng kanilang ministeryo ay para sa katawan, sa prinsipyo ng katawan, na iba sa denomination. Sa denomination, makikita mo yung kanilang mga ministeryo ay denomination, yung pagkakabahagi. Marami sila sa... Diba? Bawat pastor nagtatayo ng sarili niyang denomination, di ba? Kaya meron kanya-kanya. Kaya hindi mo masasabing yun ay prinsipyo sa katawan, di ba? Kasi ang prinsipyo ng katawan, meron lamang iisang ministeryo. Amen. Amen. Yun ay yung para itayo ang eklesiya. Yung ang katawan ni Kristo, di ba? Para itayo ang organikong katawan ni Kristo, di ba? Kaya dito nagustuhan ko yung sabi ni Apostol Pablo, di ba? Binanggit kasi dito yung personal din na ministeryo, di ba? Bawat isa sa atin, meron meron tayong mga ministeryo, di ba? Ngayon nagmi-ministeryo tayong mga nandito, di ba? Amen. Ang nagustuhan ko dun sa sabi ni Apostol Pablo dun sa Timoteo yata yung nabanggit dyan na 1:12, no? Na dapat na maging matapat ka rin sa ministeryong ibinigay ng Panginoon sa iyo, di ba? Kahit na ito ay hindi nakikita ng tao, wala tayong pastor na nagdidikta, naguutos, di ba? Sa denomination meron di ba? Meron kaming mga pastor na nagdidikta sa amin, nagsasabi na ganito ang gawin mo, dito ka pupunta, di ba? Ito yung ituturo, ganon. Pero tayo, wala tayong ganon, di ba? Laya tayo. Oo. Kaya dito natin makikita kung paano yung kaibahan ng denomination at sa pagbabawi. Amen. Kaya dito bagamat sila Brother Romy, iba yung mga pagministeryo nila. Sa atin, iba rin, di ba? Pero, ministeryo ni Brother Romy, ministeryo natin, iisang ministeryo lang yun, di ba? Meron kasi tayong kaisahan, di ba? Dito sa pagbabawi, di ba? Katulad sa denomination, no? Kanya-kanya, di ba? Kaya bawat isa tinatayo niya yung kanya sariling denomination, di ba? Tayo, ang tinatayo natin, yung organikong katawan ni Kristo. Amen. Kaya ang kailangan lang natin gawin dito talaga yung maging matapat. Kaya sabi niya dito yung sa pagbabawi daw. Pero Tayo ay para sa pagbabawi kay Kristo kailangan buhay at yung lahat natin. Amen. Para sa pagtatayo ng Amen. Ecclesia. Amen. Sabi ni Sister Karina yung paglilingkod at tapat ng ministeryo, hindi daw pwedeng pumili ang gagawin mo. Pero ito yung bagay na pagpapala din sa atin. Ano yung Susunod magiging tayo, no? kagustuhan mo sa nais niya. Kasi sabi nga niya kanina, yung takbuhin daw, hindi
pwede yung sarili mo eh. Kailangan ng nangunguna lagi yung Panginoon. Amen. Yung pagministeryo, sabi niya, kung magsasalita ng salita ng Panginoon, di ba? Kailangan maging malinaw tayo sa katotohanan. Kasi kung hindi tayo magiging malinaw, baka hirap magsalita, di ba? Di ba? Kasi kung hindi ka rin magiging malinaw, ang may babahagi ng bagay ng pagkakabahabahagi. Kaya nga, napababa yung eklesiya dahil sa bagay ng pagkakabahabahagi sa maling mga pagtuturo. Kaya dapat sabi nga niya, doon sa lagi din sinasabi na dapat hindi tayo maging musmus ng lagi. Di ba? Kailangan mga tayo yung mga taong kulang sa buhay. Kaya yung bata, hindi pwede lang din naman mag-stay na Ayan. nagdededi lang. Di ba? Bilis lalaki. Darating ang panahon na kakain din siya ng mga solid food, di ba? Kaya kailangan hindi tayo maging manatiling musmus lamang. Kasi kung sabi nga, pag musmus lamang, hindi tayo madala sa alon. Kung saan lang yung agos, doon lang tayo. Dadalhin tayo ng maling pagtuturo. Kaya kita natin dapat talaga na maging malino lang tayo sa bagay ng mga salita ng Panginoon. Amen. Pinaka-importante lang talaga, sabi nga niya, magbasa lagi ng Bible. Amen. Kasi yung Bible talaga may paglilibot. Hindi pa yan nakatayin. Diba? Pag hindi maintindihan, ulit-ulit mo, basahin mo lamang. Diba? Pray read mo hanggang sa darating yung panahon, ito pala yung ibig sabihin. Amen. Gusto ipapatid sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan talaga yung pag nagme-ministeryo, ayon din sa pangunguna din ng Panginoon. Amen. Hindi tayo pwedeng gumawi ng sa naisip natin. Gusto ko dito. Sabi niya, ay yung Panginoon, di ba ang gusto niya? Di ba yung katulad yung nangyari kay Jonah, di ba? Pinapupunta siya ng Panginoon, pero sa iba siya pumunta. Ano nangyari sa kanya, di ba? Kinain ng balyena. Kinain lang siya ng balyena. Kaya makikita natin pag talaga hindi tayo susunod sa bagay ng salita or sa bagay na naisip ng Panginoon, talagang mamamali tayo. Amen. Kaya kailangan talaga maging malinaw lang sa lahat. Amen. Na magalay lagi talagang paglagi sa salita ng Panginoon. Amen. Uwi na ako. Dito na ako sa bahay.